Mamili ka. Hirap o sarap? Tanong ng leader na si Vicente sa babaeng nasa initiation. Papaalala ko lang sa'yo, kapag hirap ang pinili mo, walang kasiguraduhan kung makakalabas ka pa ng buhay rito, lalo na't babae ka lang. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang pipiliin mo. Hirap o sarap? Dagdag nito sabay haplos sa makinis na braso ng babae. Sarap po, master. Matapang na sagot ng babaeng may piring sa mata. Nagsigawan ng mga lalaki sa tuwa. Ang iba ay nagsipaghubaran na ng mga pang-ibabaw na damit. Lalong nag-init ang buong paligid. Ayun naman pala eh. Marunong pumili ang isang to. Tama lang yung pinili mo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka makakaramdam ng hirap sa gagawin namin sa'yo. Malumanay na wika ni Vicente sa babae saka inakay patayo sa upuan. Dinala ito sa kwarto kung saan gagawin ang masarap na initiation sa kanya. 5 silang lalaki na pumasok doon. Hoy Carlos, habang nasa loob pa sila, ikaw na muna ang gumawa rito sa mga bata. Bili ng matabang lalaki na kapatid ng founder. Pagkaubos ni Carlos sa yosi ay tinawag niya ang kanyang kapatid na si Billy. Piniringan niya ito ng panyo sa mata saka iniharap sa pader. Kinuha niya ang isang paddle na nakasabit sa tabi ng pinto ng silid. Nilapitan niya ang kapatid at inayos ang pagkakatayo nito. Ulitin mo lang kung anong sasabihin ko, maliwanag. Yes po, master, sagot ni Billy. Si Jun ay nakadikit lang sa dingding habang pinapanood ang mga nangyayari. Bahagya nang nanginginig ang mga kamay niya sa nakikita sa paligid. Itinaas ni Carlos ang paddle at madiing nagsalita. Repeat after me. I love Black Syndicate. Mabilis na sumagot si Billy. I love Black Syndicate. Bigla siyang napaluhod sa malakas na palo ng paddle sa likod ng kanyang mga hita. Hoy ungas, bawal ang lumuhod dito. Ayusin mo at huwag kang lalampalampa. Sita sa kanya ng isang matangkad na lalaking nakasombrero. Sa pangalawang palo ay muli na namang napaluhod si Billy. Tangina lang pa ba to? Asik ng isa pang lalaki. Billy, tumayo ka dyan. Madiing wika ni Carlos sa kapatid. Nanginginig ang mga tuhod ng tumayo si Billy habang nakahawak sa pader. Muli siyang tumindig ng tuwid at inihanda ang sarili sa susunod na palo. Sa pangatlong palo ay muling bumagsak ang katawan niya sa sahig. Itinayo siya ng isang lalaki at tinulungang i-cool down ng mga hita niya. Hindi na yata kaya nito pre. Welcome na natin, mukhang malakas naman eh. Welcome to Black Syndicate, tol. Si Carlos ang nagturo sa kanya ng Brotherhood handshake ng PS-13. Pinaupo niya sa tabi si Billy at sunod namang tinawag si Jun. Napalunok ng laway si Jun nang marinig ang pangalan niya. Ako na ba? Oo, ikaw na. Tinulak siya ng lalaki sa kanyang likod patungo sa pwesto kanina ni Billy. Siya naman ang piniringan ni Carlos sa mata at iniharap sa pader. Gagawin lang natin kung ano yung ginawa ko kay Billy kanina, maliwanag? Opo. Nanginginig ang tinig na sagot ni Jun. Bigla siyang sinampal ni Carlos. Wala kang galang ah. Sino ang kaharap mo ngayon? Inulit ni Jun ang sagot. Opo, master. Good boy. Ganyan ang dapat. Handa ka na. Yes po, master. Sigurado ka? Opo, master. Repeat after me. I love Black Syndicate. I love Black Syndicate. Tulad ni Billy, ay napaluhod din si Jun sa unang palo. Ang lalang pa naman ang mga batang to.
Asik ng isang lalaking katabi ni Carlos. Pinilit tumayo ni Jun kahit nanginginig sa sakit ang magkabila niyang hita. Unang palo pa lang yun pero halos manghina na siya. Sa pangalawang palo ay bagsak na naman ang katawan ni Jun. Lalong nanginig ang buong katawan niya sa pang-iinsulto ng isa pang lalaki. Putang inang lampa to. Totoy pa yata to eh. Kaya mo pa pre? Kaya mo pa o suko na? Kahit bibigay na ang katawan ay pinilit pa rin itinayo ni Jun ng sarili. Kaya ko pa po. Sigurado ka ah? Asik sa kanya ni Carlos. Last na to. Sa pangatlong palo ay muling bumigay sa sahig ang katawan niya. Sa pagkakataong iyon ay nahirapan na siyang tumayo. Tinawanan siya ng mga lalaki sa paligid. Ano, kaya pa? Nilapitan siya ni Billy at tinulungang tumayo. Kaya mo yan. Sa namimintik na sakit ng mga hita ay napasandal na lang si Jun sa pader para hindi muling bumagsak. Ilang beses siyang bumuntong hininga bago sinubukang tumayo ng tuwid. Welcome to Black Syndicate, Jun. Iniabot sa kanya ni Carlos ang kamay para ituro ang shake hands ng nasabing grupo. Pagkatapos ng handshake ay dali-dali siyang umupo sa tabi ni Billy habang habol ang hininga. Halos maiyak siya sa sakit na nararamdaman. Pakiramdam niya ay parang sasabog ang namamagaan niyang mga hita. Habang isinasagawa ang initiation sa mga bata sa labas, ay natapos din ang pleasure initiation ng babae sa kwarto. Hubot-hubad ang katawan niyang nakaupo sa gilid ng kama habang nakapalibot sa kanya ang 5 mga lalaking brief lamang ang suot. Ang isa ay nagbuga pa ng usok sa mukha niya. Ang sarap mo talagang umungol, grabe. Nag-enjoy kaming lahat dito. Ano? Nasaktan ka ba? Tanong ni Vicente sa babae habang sinusuot nito ang pantalon. Medyo oo, pero konti lang. Mas lamang pa rin ang sarap. Ayun naman pala eh. Nagtawa ng muli ang 5 lalaki. Ito na yata ang pinakamasarap na gangbang na nagawa natin. Tangina ng babaeng to, sobrang ganda talaga eh. At sobrang sarap pa. Sige, magbihis ka na at ayusin mo ng sarili mo. Utos ng founder na kasalukuyang nagsusuot ng sinturon. Dali-daling tumayo ang babae sa kama at pinuha ang mga damit niya nakasabit sa pinto. Habang nagbibihis ay nilapitan siya ng isang lalaki na may higaw sa ilong. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Michelle. Ang sarap mo, Michelle. Ako nga pala si Dodong. Nice to meet you, Dodong. Welcome to Black Syndicate, Michelle. Salamat. Ang ganda mo talaga, Michelle. Pwede pa kitang dalawin sa inyo sa susunod. Nagtawa lang ang babae at bahagyang tinampalampas niya ng pilyong lalaking ito. Sige, walang problema. Sunod na lumapit sa kanya si Vicente at itinuro ang handshake ng grupo. Doon nagwakas ang initiation ni Michelle at nakalabas na siya ng kwarto. Noong umuwi si Jun at Billy habang naiwan na nag-iinuman ang mga miyembro sa loob. Pinayagan silang lumipas muna sa inuman pero sa susunod ay kailangan na nilang sumama. Ang sakit talaga ng mga hita ko. Bukas na lang tayo manood ng DVD sa inyo, Billy. Magpapahinga muna ako. Hindi ko talaga kaya eh. Ako rin, magpapahinga muna ako. Sige, bukas na lang. Ingat. Pagpasok ni Jun sa tindahan ay napamulagat sa kanya si Aling Mercy. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? Ang tungis-tungis mo pa. Maligo ka muna ron tapos kumain ka na ha. Opo ma. Hindi pinahalata ni Jun ang pilay sa kanyang mga hita. Pasimple siyang humawak sa mga dingding para makalakad ng maayos. Nang marinig ang isang bumibiling customer ay paika-ika siyang nagtungo sa kwarto habang hindi nakatingin ng ina. Sinarado ang pinto saka ibinagsak ang katawan sa kama. Sobrang lalim ang bawat paghingang inilalabas niya. Pakiramdam niya hihiwalay ang kaluluwa niya sa sariling katawan.
Halos maiyak pa rin siya sa pamimintig ng dalawang hita habang tumatagal ay parang tumitigas ang mga ito at hindi na niya maigalaw.